Madali lang yung magiging trabaho mo rito at doble yung sahod kumpara sa dati mong pinagjujutihan. Walang magiging problema basta sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. By the way, may mga pinirmahan ka sa office, di ba? So dapat aware ka na lahat ng info tungkol sa grocery store na to hindi pwedeng makalabas. Huwag ka gumaya sa mga dating nagtatrabaho rito na nawala at saka nagtago nung nalaman nila nakakasuhan sila ng may-ari dahil sa pagkakalat ng chismis. Mahigpit yung boss natin pagdating sa mga usap-usapan tungkol dito sa kumpanya, kaya sana naiintindihan mo. Opo sir. Sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Sigurado magiging maayos tsaka malamang magtagal ka rito. Una mong tatandaan, bago dumating yung 11:00 ng gabi, dapat wala ng tao sa loob ng store. Kahit pa dicer o kahera, ultimo janitor, tapos man o hindi yung nililinis nila, dapat wala na sila sa store area. Alam naman din yun ng halos lahat ng empleyado. Pangalawa, dapat eksaktong 12:00, sarado na yung main shutter sa entrance. At kapag ka pumatak na yung hating gabi, may maririnig kang malakas na tugtog sa area. Bukod doon, kahit ano pang marinig mo sa loob ng store, baliwalain mo na. Ha? Pero sir... Pangatlo, wala na dapat tanong-tanong. Lahat ng sasabihin ko, ituring mo na batas. Nagkakaintindihan ba tayo? Copy sir. By the way, sa opening rounds, may makikita kang mga nagkalat na product sa loob ng selling area. Hindi mo na kailangang problemahin yon dahil ako nang bahala maglista sa mga nasira o kung anong mga item doon. Nagkakaintindihan ba tayo? Copy po. Magandang araw sa inyo, batang 90s horror. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ray. Isa po akong security guard. Halos 15 years na ako sa ganitong trabaho. Nakapagwardya na ako sa mall, sa warehouse, sa mga construction site. Kaya kung multo o kakaibang ingay lang yung pag-uusapan, marami na akong narinig tsaka nakita. Pero yung ikikwento ko ngayon, yun yung pinakamatindi kong karanasan. Doon ko rin unang naramdaman yung takot na halos magpahina sa mga tuhod ko. Yung grocery store na pinasukan ko noon, bago lang po sa akin. Hindi siya sikat na store. Yung pangalan niya nga, never ko pa narinig. Isang branch lang din to. Kumbaga, family business. At sa ngayon nga ang alam ko, wala na yon. At ibang establishmento na yung nakatayo sa pinipwestohan nito dati. Sa makatuwid, wala na yung grocery store na yon. Yun din yung dahilan kung bakit sa tingin ko pwede ko nang ikwento ngayon. Pero syempre, itago nyo pa din po yung pangalan ko. May kalakihan din yung building ng store, paring RJ. 2 palapag. Yung baba, selling area. Yung taas, office at storage. Pagpasok mo pa lang, mapapansin mo na kagad yung mga ilaw. Yung mga fluorescent light na mahaba sa kisame. Maputi yung ilaw pero parang lumang-luma na. Parang may konting pitik pa nga minsan, hindi pa kasi LED yung gamit. Sobrang tahimik nung buong lugar, lalo na kapag patapos na yung operating hours. Una kong nakausap doon si Manager Miguel. Tahimik na lalaki, malinis manamit. Hindi siya yung tipo ng manager na palatawa o kaya palabiro. Diretso lang siya magsalita, parang bawat sinasabi niya merong bigat. Doon niya sinabi sa akin yung mga rules, yung tungkol sa 12:00, yung tungkol sa tugtog, at yung tungkol sa huwag makialam kahit may marinig ako sa loob ng selling area after magsarado. Kahit nga taliwas yon sa tungkulin ko bilang gwardya, diba? Dahil paano pala kung may naiwan sa loob o kaya may nakapasok na magnanakaw. Pero dahil nga mahigpit yung bilin ni manager na wag nang pansinin, syempre hindi ko pinansin. Sa dami ng establishmento na napagtrabahuhan ko, marami na rin naman akong narinig na kakaibang instruction. Minsan may dahilan lang talaga, katulad nga ng pest control o kaya baka may ginagawa sa maintenance. Pero habang tumatagal, may mga bagay na pilit kumukuha ng atensyon ko.
Tuwing umaga, may ginagawa kaming opening rounds. Iikot kami sa loob ng selling area. Titignan ko kung maayos lahat, kung may nasirang shelf, kung may nakabukas na freezer. Mga normal na bagay naman sa isang store duty. Pero ang kakaiba, halos araw-araw, may mga produkto na nagkakalat sa sahig. Hindi isa o dalawa lang. Minsan, isang buong shelf. Minsan mga laruan na may kasamang candy, may mga biskwit na pambata, parang may kumuha sa shelf tapos basta-basta na lang hinagi sa sahig. Akala ko nga nung una mga daga o kung anumang peste, pero ang pinagtataka ko kung daga yon, bakit parang pinaglaruan lang yung mga produkto? May mga wrapper na bukas pero hindi naman kinain. Yung iba parang tinikman lang. Ako naman, kahit pa gusto ko magtanong kung anong dahilan ng mga ganon, hindi ko na magawa dahil isa nga sa batas ni manager, wag daw akong mag-uusisa. Tuwing nagra-rounds nga po kami sa area, kasama namin si manager at yung isang merchandise admin niya. Nililista nila yung mga items na na-damage, siguro para po ibawas sa inventory o kaya mapalitan. Yung mga item po na nasa lapag hindi na binabalik sa shelf kahit buo pa yung iba. Kaya bukod nga din sa curiosity, nakakaramdam din ako ng panghihinayang. Naisip ko tuloy kung may problema sila sa peste, bakit hindi kaya sila mag-hire ng mga professional pest control team? Total mukhang may pera naman at kakayahan naman sila. Lumipas nga yung ilang araw, may nangyari na mas lalong nagpagulo sa isip ko. Sa produce section kasi, may freezer ng mga karne. Pagdating ng opening stop, yung mga hilaw na karne doon, nagkandalasog-lasog. Hindi lang basta punit, para siyang pinagkakagat. Parang may dumaan na sangkaterbang peste. Yung iba parang kinayod at yung ibang parte, halos wala ng laman. Buti na lang at mayaman yung may-ari ng store, ni hindi ko narinig na nagtanong. Pinabawas na lang lahat sa inventory, pinalinis yung freezer at tulad ng dati, tuloy lang yung operasyon. Doon na nagsimulang lumaki yung kuryosidad ko. Napagtanto ko na hindi lang basta daga yung dumadali ron. Nakita ko mismo yung kagat sa tansya ko, mas malaki pa sa bibig ko yung kumagat. Nagmukhang kinagat ng dinosaur yung nakasabit na karne ng baboy. Nagpadagdag pa sa hinala ko nung minsan kong marinig yung pag-uusap ng mga maintenance ng store habang nagyoyosi break. Ni isang beses, wala raw silang nakitang peste sa store, ni hindi daw nagpapabili ng lason sa daga o kahit rat bait yung management ng grocery. Sa katunayan, kahit tindang mga lason tulad ng Baygon wala yung tindahan, pero sa kabila nito, wala rin namang dumi at wala rin namang pugad ng kahit anong peste. Lumipas nga yung ilang linggo mula nung nagsimula ako. May nakilala ako mula sa back office, si Minda. Mula sa Treasury Department, isa siya sa madalas na nasa office sa taas. Madalas ko na siya mapansin, lalo pagka bumibili siya ng merienda dun sa tinatambayan kong tindahan kapag ka coffee break. Hindi ako yung tipong nag-o-open ng convo, kaya nagulat na nga lang ako nung siya mismo yung nag-start ng small talk. Simula nun, madalas na kami nagkikwentuhan. Minsan nga napunta yung usapan namin sa office. Bakit bang higpit ng rules kapag closing ng store? Wika ko. Tumawa siya ng mahina. Nako, kung ako sa'yo Ray, wag mo nang alamin. Sa sagot niya parang RJ, lalo lang akong na-curious hanggang sa may sinabi siyang bagay na hindi ko makalimutan. Sa back office daw po kasi ng grocery, may 2 bolt. Yung isa, normal bolt, password type. Doon nilalagay yung mga pera ng store. Pero yung isa, time bolt. Bolt na may oras lang kung kailan siya magbubukas. Kahit sino sa labas, hindi kayang buksan yon. Ang mas nakakapagtaka, sa tagal daw ni Minda sa kumpanya, ni isang beses, hindi niya nakita na bumukas yung bolt na yon. Kahit inventory, kahit maintenance, wala. Tinawanan ko pa siya nun. Sabi ko ng baka naman storage lang ng mga lumang dokumento o kaya yung mga importanteng papeles ng kumpanya.
Kung storage lang yun, bakit may schedule pa kung kailan siya pwedeng magbukas? Paano pagka may kinailangan na papel? Sabi pa nga nung nagwo-work sa bangko na kumukuha ng pera, special vault daw yon na kusa bumubukas at kusa din sumasarado. Hindi niya na dinugtungan yung kwento. Tumahimik na siya. Pero simula nung gabing yon, paring RJ, tuwing papalapit na yung 12:00 ng gabi, parang mas lalo kong naramdaman na may mali sa grocery store na yon. At hindi ko pa alam nun na yung time vault pala na yon yung may kinalaman sa lahat ng kakaibang nangyayari sa loob ng store. Pagkatapos nung gabing nadula si Minda tungkol sa 2 bolt, hindi na nawala sa isip ko yung tungkol doon. Lumipas pa yung mga araw, tuloy lang yung trabaho. By the way, naging close kami ni Minda. Sa point na minsan lumalabas kami para kumain sa mall o kung saan pa man. Isang gabi nga, nagkape kami sa shop malapit sa apartment niya. Doon ko nga uli napasok yung tanong ko tungkol sa mga bolt. Kamusta na yung bolt sa office? Nalaman mo na ba kung ano yung laman? Pabiro kong wika sa kanya. Matagal siyang hindi sumagot. Parang nag-isip kung magsasalita ba siya o hindi. Hanggang sa bumuntong hininga siya. Sinubukan ko nga minsan kung talagang bumubukas ba yon. Anong sinubukan mo? Mahina siyang natawa. Nilagyan ko ng maliit na sticker yung gilid ng pinto ng bolt. Para saan? Di para malaman kung nagbubukas ba yon. Oh, anong nangyari? Kinabukasan, pagpasok ko sa office, yung sticker napunit na. So ibig sabihin, nagbubukas talaga yung bolt na yon. Ilang linggo pa yung lumipas. Naging normal lang yung pagjuduty ko. Madalas na may damaged goods pa din, pero nasanay na din naman ako. Lahat din naman ng empleyado, alam yung ganong kalakaran sa store. Maganda din naman yung pasahod kaya magrereklamo pa ba ako? Isang araw nga, nakilala ko si Mang Lito. Isa siya sa pinakamatagal na dicer sa grocery store na yon. Halos 1 dekada na daw siya ron. Matanda na siya pero hindi pa naman yata senior. Pag nagkikwentuhan nga kami, ang usual topic pa namin tungkol sa mga babae, sa mga kahera o sa mga kasama niyang dicer. May pagkapilyo pa kasi tong si Mang Lito. Pero isang gabi, habang nag-aayos siya ng shelf, napansin niya sigurong matagal akong nakatingin sa selling area. Kaya tinanong niya ako, Pare, napapansin mo rin ba? yung alin? Yung mga nangyayari rito pagkagabi. Hindi ako sumagot pero sobrang curious na talaga ako nun. Alam mo Ray, may kwento dati sa isang sikat na mall nung 90s, di ba? Alam mo ba yon? Tumango ako. Oo naman kuya, narinig ko na yan. Di ba yung urban legend na yon, yung tungkol sa nilalang na kumukuha ng magandang babae sa fitting room? Parang ganon pero hindi babae yung kinukuha dito. Mga pagkaing pambata lang. Natahimik ako noon sa sinabi ni Mang Lito. Sa tagal ko dito, may mga nakilala na akong staff dati na nakakita dun sa nilalang. Nilalang? Anong ibig mo sabihin? Multo ba? Parang si Junjun? Mahina siyang tumawa. Nilalang, parang bata. Pero halimaw. Nanlaki yung mata ko paring RJ nung narinig ko yon. Hindi kaagad ako nakapagsalita kaya nagpatuloy si Mang Lito. Sabi kasi nung isang dating stock clerk, nakita niya sa dulo ng aisle isang gabi. May batang nakaupo sa sahig, naglalaro ng candy. Nagtaka siya kasi sarado na yung store. Akala niya bata na naiwan ng magulang. Pero paglapit niya, napansin niya na may mali. Yung mga mata daw ng bata, sobrang laki, nakaluwa na. Yung balat, maputla, parang green na. At yung bibig niya, punong-puno ng maliliit na ngipin. Maliliit, pero matutulis. Napatulala ako. Hindi ko alam kung nagbibiro lang si Mang Lito nun. Pero kita ko na seryoso siya.
Tiyanak daw yun. Mahina niyang bulong. Sa totoo lang, parang mas naging posible nga yung sinasabi niya kesa sa peste o kung ano pa man. Sa mga nagdaang araw kasi na iniisip ko kung ano yung kumagat sa hilaw na karne, wala talaga akong kasagutan. Pero syempre, mahirap pa ring paniwalaan, lalo yung mga ganong kwentong halimaw, lalo't sa syudad ako lumaki. City boy baga. Gustong gusto ko nga masagot yung curiosity ko sa store na yon, paring RJ. Pero hindi ko in-expect na dahil sa kasagutan na yon, malalagay ako sa kapahamakan. Ilang buwan nga yung lumipas. As usual, nag-duty ako ng gabi. Meron akong nakilalang dicer, si Arman. Isa siya sa mga bago pa lang sa store. Medyo kabado pa, gawa ng yun din daw yung una niyang trabaho. "Kuya Ray, pwede patulong?" Wika niya. "Tinatapos ko lang yung inventory ng isang aisle. Pinapamadali kasi sa akin ng supervisor dahil bawal nga daw magstay dito ng ganitong oras. Kaso mayayari kasi ako dun sa coordinator ko kung hindi ko mapapasa to. Baka tanggalin ako sa trabaho." Tumingin ako sa oras. May ilang minuto pa bago mag 12:00 kaya sabi ko, "Sige, bilisan na lang natin." Sa totoo lang naawa din kasi ako dun sa bata. Alam ko yung pakiramdam nang nagsisimula pa lang. Lumingon ako sa paligid. Tahimik na yung buong store. Patay na yung ilang ilaw sa ibang department. Habang nagbibilang si Arman ng stock, nakabantay lang ako sa dulo ng aisle. Tahimik. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon kaagad ako ng kakaibang kaba ng mga oras na yon. Tumingin uli ako sa relo ko. Hanggang sa tumugtog yung kanta sa speaker. Napakunot yung noo ko. Nagkatinginan kami ni Arman. Bumalot sa buong store area yung malakas na tugtog. Para yung isang lumang instrumental na lalabay. Hindi ko alam kung bakit kinalabutan ako. "Arman, tigil mo na yan, bilis." Pero bago pa siya makasagot, may narinig akong malakas na tunog mula sa taas ng building. Sa bandang office, parang bakal na mabigat yung gumalaw o bumukas. Nagyelo yung likod ko sa kaba. Kasabay nun, saglit na tumahimik yung store. Nagpakiramdaman kami ni Arman. Tinapi ko siya sa balikat para maglakad na palabas. Nung biglang may narinig kaming yabag mula sa hagdan. Dahan-dahan akong lumingon at dun ko siya nakita. Ang isang nilalang. Malayo pa siya sa amin pero dahil may liwanag sa parting yon, kita ko siya ng malinaw. Nakakakilabot. Maliit po yung pang-ibabang parte ng katawan niya, parang sa bata. Pero yung itaas na bahagi mula sa tiyan, parang sa adult na tao na. Malapad yung dibdib, baluktot yung likod. Nangangatog yung tuhod ko nung dahan-dahan siyang tumigil sa paghakbang. Natulala ako habang nakatingin sa bandang ulo niya. Malapad yung bibig at punong-puno ng nakalabas na ngipin. Yung mga mata halos luwa na. Kuya, ano yan?" Mahinang tanong sa akin ni Arman. Hindi ko na siya sinagot. Hanggang sa dahan-dahan bumaba yung nilalang sa hagdan. Parang sinusuri yung paligid. Umaamoy-amoy pa siya sa hangin. Hanggang sa napansin niya kami. Biglang nagbago yung itsura niya. Yung bibig niya bumuka palalo. At naglabas siya ng tunog na parang halo ng iyak at tawa ng bata. "Takbo, Arman!" Pareho kaming nagkukumahog na tumakbo papunta sa main aisle. Napalingon pa ako sa likod. Sobrang bilis ng nilalang yung takbo niya. Parang hayop. Sa bawat kanto ng aisle, para kaming nakikipagpatintero. Bigla siyang sumusulpot, minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, minsan sa dulo ng shelf. Halos maabutan niya nga kami,
Naririnig ko yung mga kuko niya sa tiles at isang beses napalapit siya sa akin. Sobrang lapit. Doon ko nakita yung kabuuan niya. Yung mukha niya deformed. Tapos wala siyang leeg. Yung bibig niya sobrang lapad, halos abot tenga. At puno nga ng matatalas ng ngipin. Binuka niya yon na parang mananakmal. Halos mawalan ako ng hininga sa sobrang kilabot. Sa gitna ng takbuhan, nagkahiwalay pa kami ni Arman. Hindi ko na siya nakita. Narinig ko pa yung nilalang sa likod ko, papabilis ng papabilis, kaya nagkandara pa ako sa pagtakbo. Dumating sa point na malapit niya na akong maabutan. Ramdam ko na kasi yung hininga niya sa likod ko. Napatingin ako sa gilid ng aisle. Swerteng may shelf ng olive oil. Sa sobrang panic, itinulak ko yung buong shelf. Bagsak, nagkabasag-basag yung mga bote. Kumalat yung langis sa sahig. Sakto naman, pagdaan nung nilalang, nadulas siya. Nagkanda dapa-dapa siya sa sahig. Yun na yung ginamit ko na pagkakataon. Buong lakas akong tumakbo papunta sa main entrance. Pagdating ko doon, nandun na pala si Arman. Hingal na hingal. Tinalon ko kagad yung shutter para isarado. Sabay kaming napaupo sa labas. Habol yung hininga. Basang-basa ako sa pawis. Tahimik kaming dalawa ng ilang minuto. Walang nagsasalita. Napamuro na nga lang ako. Sabay tanong sa sarili ko kung anong nilalang yun. Naisip ko pa na tumawag sa pulis o kung sino pa man na pwedeng pagsumbungan. Pero matapos nga yung ilang minuto, nahimasmasan ako. Arman, walang dapat makaalam nito. Kung may makaalam man, baka tayo rin yung balikan. So ayun nga yung naging desisyon ko nung gabing yon. Kinabukasan, bumalik ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero meron ng takot sa isip ko. Wala akong ibang pinagsabihan ng kwento na to, paring RJ. Naisipan ko lang ngayon nung nakiramay ako sa burol ni Mang Lito. Nakausap ko yung anak niya at lagi nga daw kinikwento ng tatay niya yung tungkol sa nilalang sa grocery store. Nga pala, dahil nga doon, may konting backstory ako tungkol sa nilalang. Ayon na nga din sa kwento ng anak ni Mang Lito. Ang sabi-sabi nga, anak daw ng may-ari yung nilalang at ito yung nagdadala sa kanila ng swerte. Tuwing madaling araw, hinahayaan nila to sa selling area para maglaro at kumain. Kusa naman itong bumabalik sa kwarto kapag mag-uumaga na. Sa tingin ko, yung tinutukoy na kwarto yung time vault na kusang bumubukas at sumasara para sa nilalang. Yung tugtog sa store para daw maging kalmado yon. Doon nga ako napaisip. Hindi kaya gusto lang nito makipaglaro sa amin kaya niya kami hinahabol. Pero kung ano pa man, buti na lang din at hindi niya kami naabutan. Dahil kung kaya niyang kumagat sa matigas na karne sa freezer, paano pa kaya kung sa balat namin?